Maraming mga pagtatalo sa kung sino nga ba ang pinakamagaling na Pangulo ng bansang Pilipinas. Kanya-kanya tayo na sinusuportahan at pinaninindigan na sa tingin natin ay siya talaga ang magaling na leader ng bansa. Sa video ito ay aalamin natin ang ilan sa mga nagawa ng ilang mga Pangulo mula kay Pangulong Garcia hanggang kay Pangulong Noynoy Aquino. Simulan natin kay Pangulong Garcia. Alam mo ba ng aksidente ngang bawian ng buhay ang dating Pangulong Magsaysay nang bumagsak ang sinasakyan nitong eroplano na Mount Pinatubo sa Mount Manunggal noong March 17, 1957. Agad sumumpa itong si Pangulong Garcia para maging Pangulo ng ating bansa. Bukod sa pagtutuloy niya ng hindi natapos na termino ni Pangulong Magsaysay, ay nanalo rin itong si Pangulong Garcia sa pagkapangulo sa November 1957 presidential election para sa kanyang winning term. Si Pangulong Garcia ay tubong Talibon, Bohol, galing sa political family dahil ang tatay niya ay isang mayor. Bagaman nakapagtapos ng abogasya at nakapasok pa sa top 10 1923 bar examination, ay mas pinili niyang maging isang guro bago pumasok sa politika. Naging kongresista ng makailang termino mula 1925 hanggang 1931. Naging gobernador ng Bohol noong 1933. Naging senador noong 1941 at naging pangalawang pangulo ni Pangulong Magsaysay noong 1953 sa ilalim ng Partido Nasyonalista. Bago pa maging pangulo itong si Pangulong Garcia, ay malaking usapin na talaga at bagay pang ekonomiya ang relasyon natin sa bansang Estados Unidos. Hindi lingid ang pagiging malapit ng administrasyong Magsaysay sa mga Amerikano. Kaya naman hindi napagtuunan masyado ni Pangulong Magsaysay ang mga bagay patungkol sa industrialisasyon ng bansa dahil na rin sa ating mga pakikipagkalakalan. Maraming mga produktong Amerikano at mga produktong galing sa ibang bansa ang ating inaangkat, kaya naman hindi tumataas ang ating reserbang dolyar. At nang manalo nga bilang Pangulo itong si Pangulong Garcia, taliwas sa estilo ng pinalitan niyang Pangulo na si Pangulong Magsaysay, iba ang naging estilo ni Pangulong Garcia. Dahil isinulong niya ang tinatawag na Filipino First Policy, kung saan naisip ni Pangulong Garcia na paunlarin na lang ang industrialisasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili nating mga pagawaan ng mga produkto na mga Pilipino ang magmamayari para hindi na rin tayo kailangang umangkat pa ng mga imported na pangangailangan at hindi na tayo bili ng bili at makakatipid ang bansa at uunlad ang ekonomiya. Dahil sa sistemang ito ay dumami nga ang mga pagawaan sa bansa na mga Pilipino ang namumuhunan. Siyempre apektado nito ang mga foreign investors tulad ng Estados Unidos at mga Chino. At siyempre ayaw ng mga Amerikano ng ganun dahil hindi nila magagatasan ng gusto ang ating bansa. Kaya ang pamumuno ni Pangulong Garcia ay hindi ganun pumabor sa kapitalistang bansa na Estados Unidos. Bukod doon ay siningil pa ni Pangulong Garcia ang bansang Estados Unidos sa pagkakautang nito patungkol sa pagkawasak ng ating bansa sa digmaan o yung war damage at ang mga buwis na ipinataw nila sa ating mga produkto sa Bell Trade Act. Isinulong din ni Pangulong Garcia ang pagpapaigsi ng pananatili ng mga Amerikano sa Pilipinas na mula sa kasunduan na 79 na taon ay gagawin na lamang itong 25 taon. Tinawag itong Bolen-Serrano Agreement. Dito makikita natin na medyo hindi gusto ni Pangulong Garcia ang mga Amerikano. Bandang 1960, sinasabing halos 5,000 industriya ang naitatag sa bansa at halos 70% ay mga Pilipino ang nagmamayari. Dahilan para tumaas nga ang katayuan ng bansa. Kung hindi man pangalawa ay pumapangatlo sa pinakamaayos na ekonomiya sa mga bansa sa Asya. At kung may magandang nagawa, syempre, may ilang masasabing hindi rin magandang nagawa ng Administrasyong Garcia. Katulad ng hindi pa rin matugunan ang mga daing ng ilang mga mahihirap gaya ng palupa at pabahay. Nagpatuloy din ang paglaganap ng mga rebelde sa pamahalaan, katulad ng Partido Komunista sa Pilipinas at ang hukbong mapagpalaya ng bayan. Gumawa pa nga ng batas si Pangulong Garcia para labanan ang mga rebelding ito. At dahil sa pagtataguyod niya nga ng mga industriya,
ay madalas niyang nabibigyang pabor lamang ay ang mga negosyanteng malapit sa kanya at hindi ang kapakanan ng mga maliliit na mamamayan. At kahit pa pinilit ni Pangulong Garcia na linisin ang gobyerno, ay nagpatuloy pa rin ang korupsyon. Tumaas ang mga pangunahing bilihin sa kabila ng economic nationalism at sa kanyang pagtakbo para sana sa pangalawang termino bilang Pangulo ay tinalo na siya ni Pangulong Diosdado Macapagal. Alamin naman natin ang naging ambag ni Pangulong Macapagal. Kilala bilang poor boy from Lubao dahil nanggaling sa mahirap na pamilya. Siyempre gaya ng ipinapangako ng lahat ng mga nanunungkulang Pangulo. Ipinangako rin niya na lilinisin ang korupsyon sa bansa sa kanyang termino. Si Pangulong Diosdado Macapagal na ikasyam na Pangulo ng bansa ay tubong Pampanga ay masasabi nating matalino. Nagtapos sa University of Santo Tomas at Bar Top Notcher noong 1936. Nagkaroon din siya ng Master ng Laws degrees noong 1941 at nag-doctorate din ng Civil Law degree noong 1947 at may PhD rin siya sa Economics noong 1957. At dahil nga galing sa mahirap, isinulong niya ang kapakanan ng mga mahihirap katulad ng mga magsasaka. Isinulong niya ang Agricultural Land Reform Program at naipasa ang Republic Act No. 3844. Ito ay ang programa sa pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka at pagbabayad ng mababa sa inuupahang lupa. Pero sa kasamaang palad, katulad lang din ng panahon ni Pangulong Magsaysay at Pangulong Garcia, ay hindi naging ganap na matagumpay ang pamamahagi ng mga lupa sa mga magsasaka at maliit na porsyento lang ang nabahaginan nito. Isinisi pa nga ito ni Pangulong Macapagal sa mga humaharang ng kanyang mga panukala. Marami kasing mga oposisyon sa Kongreso ang tumutol dito dahil ilan sa kanila ay nagmamay-ari din kasi ng mga lupain na malamang ay hindi talaga nila ipamamahagi. Karamihan ng lupain na pribado ay hindi naman mabibili ng gobyerno dahil kulang din sa pondo. Muli ring binuksan ni Pangulong Macapagal ang malayang pakikipagkalakalan sa ibang nasyon na taliwas sa ginawa nga ng nakaraang administrasyon, ang administrasyon ni Pangulong Garcia. Nag-import ulit ang bansa ng mga produkto galing sa labas. Ang dahilan nito ay para maipromote din natin ang produktong gawang Pilipino. Kaya lang ay naging dahilan naman ito ng muling pagbaba ng reserbang dolyar ng bansa. At para masolusyonan ito ay umutang ang administrasyong Macapagal ng malaking halaga sa IMF. Dahilan din ng paglaki ng utang ng ating bansa. Bumaba rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Pero bagaman ganun, pinasimulan naman ni Pangulong Macapagal ang paggawa ng mga infrastruktura, kalsada, paliparan at mga puwerto. At humikayat siya ng maraming mga foreign investors para mamuhunan sa Pilipinas, ibang-iba sa Filipino First ni Pangulong Garcia. At naitatag din sa administrasyong Macapagal ang Philippine Veterans Bank. Isinulong ang pag-aangkin natin sa Sabah. Ang paglipat ng Araw ng Kalayaan mula July 4 ay naging June 12. At naitatag din ang samahan ng bansang Malaysia, Indonesia at ng ating bansa na kung tawagin ay Mapilindo para maisulong naman ang kapakanan ng mga Malay race at iwasan ang pagiging kolonyalismo. Ngunit sa kabila ng mga nagawang ito, ay hindi pa rin mawawala at sinisilip pa rin ang korupsyon sa pamamahala ni Pangulong Macapagal. Umiral din ang karaniwang problema ng kahirapan, pagtaas ng mga bilihin at pagdami ng mga rebelde. At ang isa sa pinakamalaking kontrobersya na kinasangkutan ng gobyernong Macapagal ay ang Stonehill Affair. Ito ay ang pagkakatuklas ng mga illegal na transaksyon ng pamahalaan at ng nagmamay-ari ng isang real estate na si Harry Stonehill. At imbis na imbestigahan ito ay idiniport lang ni Pangulong Macapagal ang Amerikanong si Stonehill. Dahilan para manatiling palaisipan ang maanumalyang transaksyon sa kanya ng pamahalaan. At kahit pa may bahid ng anomalya ang pamamahala ay nagpasya pa rin itong si Pangulong Macapagal na muling tumakbo sa pangalawang termino noong 1965 kahit labag ito sa ipinangako niya sa kanyang mga kapartido na Liberal Party na isang beses lang siyang tatakbo at si Pangulong Marcos na ang magiging pambato ng Liberal sa 1965 presidential election.
Pero dahil hindi nga tumupad itong si Pangulong Macapagal, ay lumipat ng partido itong si Pangulong Marcos sa Nacionalista Party at doon ay naging kandidato bilang Pangulo. At dahil kilala na rin itong si Pangulong Marcos nung panahong iyon bilang magaling na politiko, tinalo niya si Pangulong Macapagal. Sa tingin ko ang pamumuno ni Pangulong Garcia at Pangulong Macapagal ay may kanya-kanyang paraan para pagsilbihan ng bayan at mamamayan. Ang pagpapalit-palit ng pulisiya sa loob lamang ng 4 na taon ay hindi talaga magiging sapat para paunlarin ang ekonomiya ng ganun-ganun lamang. Pero salamat pa rin sa mga programa ng ating mga Pangulo na si Pangulong Macapagal at Pangulong Garcia na pilit ibinabangon ang hikahos na bayan. At bakit tinawag naman na boybenta si Pangulong Ramos? Alamin natin. Alam mo ba nang mula nang maupo sa pagkapangulo ang dating Pangulong Fidel B. Ramos matapos niyang palitan ng dating Pangulong Cory Aquino noong June 30, 1992. Sa totoo, konting-konti lang ang lamang niya sa boto kay dating senador na si Miriam Santiago sa laban nila sa Panguluhan. Sabi pa nga ng ilan, kung hindi raw nag-brand out noong eleksyon na yon, ay malamang ay si Miriam ang nanalo. Dahil halos 37% lang naman ang kabuuang naging boto para kay Ramos. Sa pagkakataong kasi ngayon ay hati-hati talaga ang pananaw ng mga Pilipino. May kanya-kanya talaga silang manok sa pagiging presidente ng bansa. At pinuwenas na nakasungkit itong si Ramos dahil sa dikit na labanan. Naging pangalawang pangulo niya ang action star na si Erap na tumakbo naman sa oposisyong partido. Sa mga panahong iyon ay napakaraming partido sa Kongreso na syempre may kanya-kanyang ideolohiya at pananaw para sa ating bayan. Ang militar ay nabahagi rin dahil lang ilan sa mga matataas na posisyon ay nagkudita laban sa nakaraang administrasyon. Ito nga ang kudita laban kay dating Pangulong Cory Aquino. Kaya ang iba sa kanila ay nakulong. At syempre hindi rin mawawala ang mga komunista. Ibig sabihin ay iniwan ni Cory kay Ramos ang magulong bansa at maraming kinakaharap na problema katulad ng kahirapan, kriminalidad at kawalan ng trabaho para sa karamihan. At dahil nga divided ang sambayanan, kinakailangan ni Ramos ng magandang programa para dito. At dito ay inilunsad niya ang Philippines 2000. Una ay nagsagawa siya ng mga peace talks sa iba't ibang military group sa Pilipinas, katulad ng RAM, MNLF at CPP, NPA, NDF. Pero bukod sa mga peace talks na ito ay marami siyang nilano para sa bayan. Sa larangan ng infrastruktura, enerhiya at ekonomiya. Sa panahon ni Ramos ay nakipagkasundo sa gobyerno sina Colonel Honasan at ang chairman ng MNLF na si Nur Miswari. Ang dalawang ito ay nakipag-ayos sa gobyerno at kalaunan ay nagkaroon pa sila ng pwesto sa gobyerno o naging politiko. Sa totoo lang ay nabaliwala ang proyekto ng dating Pangulong Marcos para sa enerhiya, katulad nga ng mga power plant. Dahil ang mga power plant na yun ay sasagot sana sa problema natin sa enerhiya kaugnay sa kuryente. Dahil dito ay nagkaroon ng problema ang bansa. Madalas na nagkakaroon ng brownout sa panahon ng dating Cory, maging sa panahon din ng Pangulong Ramos. Pero pinilit itong gawa ng paraan ng Pangulong Ramos sa pagpapatayo ng mga bagong power plant. At bukod dito ay nagkaroon din ng mga social reform para sa mga mahihirap. Kabilang pa nga sa mga maralitang tinulungan ay mga taga Smoky Mountain. Nakapagpagawa rin ng ilang mga kalsada gaya ng Southern Tagalog Arterial Road sa Batangas at ang C5. At nagkaroon din ng mga investment ang mga foreign investors sa ating bansa. Kaya lang syempre kapag may mabuting nagawa ay marahil meron din namang mga hindi magaganda sa administrasyon ni FBR. Gaya ng pagdami ng mga kumpanyang dati pag-aari ng gobyerno na naging pribadong kumpanya o pinamahalaan ng mga oligarchs. Bumagsak ang piso kontra dolyar. Mula 38 pesos ay naging 45 pesos ito dahil sa epekto rin ng Asian financial crisis. Lumaki ang utang ng gobyerno
at ito ay umabot ng 45 billions. At dahil minamadali ang pagbuo ng mga power plant, dahil nga sa problema sa kuryente, ang murang kuryente sana na panukala ng dating Pangulong Marcos ay naging sobrang mahal dahil hindi na ibiding ang pagpapatayo ng mga power plant. Naging pangalawa ang Pilipinas sa pinakamahal ang binabayaran sa kuryente sa buong Asya. Bukod dito ay tumaas din ang kawalan ng trabaho o ang unemployment rate at maging ang mga nangingibang bayan. Alam ko nga ito yung panahon ng kasikatan ng mga nagja-Japan at marami ring Pilipino ang pumunta sa Middle East at karating bansa sa Asya. Marami sa mga Pilipino ay namaltrato at kinawawa dahil dito. Sa panahon ding ito ay dumami ang mga military group sa Mindanao na kontra sa gobyerno. Kaya naman nagkaroon o nagpatuloy ang VFA sa ating bansa o yung Visiting Forces Agreement para manatili ang mga presensya ng mga Amerikano. At bago matapos ang termino ng Pangulong Ramos ay sinubukan niya ring baguhin sana ang konstitusyon para makapag-extend siya ng termino. Pero hindi na ito umubra dahil sa kakulangan ng suporta ng tao at kinainis pa ito. Alamin naman natin kung bakit maagang naalis sa pwesto si Pangulong Erap. Anong dahilan? Alam mo ba, pagdating naman sa pamumuno ng dating Pangulong Joseph Estrada, ito ay mula 1998 hanggang 2001. Bukas na aklat naman sa karamihan kung paano ba ang naging daloy ng administrasyong ito. Dahil sa sobrang sikat ng dating Pangulong Estrada, bago pa man ang 1998 presidential election, talagang naging matunog na ang pangalan niya, kaya naman nanguna siya sa panguluhan. Pinansagan siyang bilang Erap o kabaligtaran ng pare. Nakuha niya ang bansag na ito dahil na rin sa pagiging popular niya sa masa. Kaya naman ang programa niya ay Erap para sa mahirap. At nakapaloob dito ang tinatawag na JEEP o yung Jeep ni Erap. Sa itong abbreviation ng Justice, Economy, Environment, and Peace. Ipinagpatuloy ni Erap ang programa sa infrastruktura, transportasyon, komunikasyon at irigasyon ng nakaraang administrasyon. Kaya lang katulad din ni Ramos, ay pinalano niya rin na gawing pribado ang ilang mga ahensya ng gobyerno tulad ng PNR at NFA. Ang panahon ng Pangulong Estrada ay pasok din sa economic crisis sa Asya na pinagdaanan din ng nakaraang administrasyon. Taong 1999 ang sinasabing isa sa pinaka-worst o pinakabagsak na ekonomiya ng ating bansa at lumaki palalo ang ating utang. Pero bilang Pangulo dapat gawan ito ng paraan ni Erap. Inilaunch niya ang agrikulturang makamasa at iniangat nito ang sektor ng agrikultura ng 6%. Dahilan para makapagpamahagi rin ng 266,000 na ektarya ng lupa para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Tunutukan ni Erap ang sektor ng agrikultura na nakatulong sa mga maliliit na magsasaka. Nabuo rin ang magkabalikat para sa kaunlarang agraryo o magsasaka para pa rin sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa. Pagdating naman sa mga foreign policy, nagkaroon ng Pangulong Erap ng mga state visits sa mga bansang Vietnam, Malaysia, Singapore, Japan at South Korea. Nagkaroon din ng informal summit sa bansa noong November 24 hanggang 28, 1999 para sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansa sa Western Pacific. Sa taon ding 1999 ay nagtuloy pa rin ang VFA o ang Visiting Forces Agreement na niratipika sa Senado kung saan nagkaroon ng panibagong kasunduan. Sa panahon ng dating Pangulong Erap ay malala ang kriminalidad at para aksyonan ito ay binuo niya ang PAOK-TF o ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force para masawata ang mga krimeng ito. Pero ang grupong ito ay nabahira ng kontrobersya sa pagkakapaslang ay Salvador Dacer at Emmanuel Corbito kung saan nadawit dito si Panfilo Lacson at iba pang mga opisyal. Sa panahon din ni Erap ay umiiral ang death penalty para rin daw sa pagkontrol ng krimen. At isa sa mga kilalang nahatulan dito ay si Leo Echegaray. Patindi rin ang takot sa mga grupong naghahasik ng kasamaan sa gawing Mindanao. Kaya naman noong March 21 taong 2000 ay nag-launch si Pangulong Erap ng all-out war laban sa mga ito
hanggang sa mapulbos nila sa tulong din ng mga tropang Amerikano. Sa panahon din ni Erap ay tinangkang baguhin ang batas katulad ng pagtatangka ng dating Pangulong Ramos. Inulunsad ng administrasyon ni Erap ang tinatawag na CONCORD o Constitutional Correction for Development. Ang dahil daw nito ay para makapasok ang maraming mga foreign investors sa ating bansa na nalilimitahan ng batas. Pero marami ang tumutol dito dahil interes lang daw ng administrasyong Erap ang makikinabang dito at hindi ang taong bayan. At dito na nagsimulang maglitawan ang napakaraming kontrobersya sa pamahalaang estrada nang mabahiran nito ng issue ng korupsyon. At dito ay naungkat na rin ang uri ng kanyang pamumuhay, ang pagkakaroon niya ng mga kerida, ang pagiging sugarol at manginginom, kasama ang mga tinatawag niyang midnight cabinet na ibinunyag ng dating chief of staff na si Aphrodisio Lakian. Binanatan si Erap ng mga journalist at media pero umalma siya at isa sa mga pangunahing broadsheet sa bansa, ang Philippine Daily Inquirer, ay binalikan ni Erap at inatake niya. Dahil daw sa pagiging bias ng mga balita nito, pagbibigay mali siya at paggawa ng mga kwento laban sa kanya. Kaya naman ibinoykot ng Malacanang ang Inquirer noong panahong iyon na nag-triggered naman sa pag-alma naman ng international press freedom. Isa rin sa mga pangunahing broadsheet ay kinasuhan ni Erap ng libel ang Manila Times dahil sa issue ng korupsyon sa Public Works Project. Pero humingi sila ng dispensa sa Administrasyong Estrada. Nasangkot din si Erap sa isang gaming company ng BW Resources. Sangkot daw si Erap sa pagmamanipula ng stock price nito. At noong buwan ng Oktubre taong 2000, ang gobernador ng Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson ay inilaglag si Erap. Sinabi niya na binigyan niya ang Pangulong Erap ng 400 million pesos mula sa illegal na mga pasugalan at 180 million pesos naman mula naman sa subsidiya sa mga tobacco farmers marketing cooperative. At ito ang dahilan ng pagkaka-impeach ng Pangulong Erap sa Kamara noong November 13 taong 2000. Hanggang sa umabot na ito sa Senado, ang impeachment ay pinangunahan ni Chief Justice Hilario Davide. Umere pa ito sa mga television station at radyo. Dito ay inilatag na sangkot si Pangulong Erap sa sugal na weteng at nagmamay-ari ng mga tagong bank account. Nagtatago raw si Pangulong Erap sa pangalang Jose Velarde at ito ay pinatunayan ng ilang mga saksi kabilang si Clarissa Ocampo. Bukod sa mga ito ay may isa pang envelope na ipinresent sa Senado na naglalaman pa ng mga ebidensya ng mga anomalya sa administrasyon ng Pangulong Erap. Pero ang pagbubukas ng pangalawang envelope ay tinutulan ng mga kapartido ng Pangulong Erap. At dahil dito ay nagkaroon ng botohan kung bubuksan pa ba ito o hindi na. Dito ay nanalo ang mga kaalyado ni Erap na wag na itong buksan sa botong 11-10 ng mga senador. At dahil hindi nga ito nabuksan, dahilan ito ng pag-walk out ng mga ilang mga abogado at mambabatas. At noong kinahapunan lang ay nagtipon na sa EDSA ang mga anti-estrada protestors na humihiling na pababain na si Pangulong Erap sa pwesto. Hanggang sa dumami na ang mga tao sa EDSA, umabot na ng halos 100,000. At noong January 19, 2001, maging ang armed forces ng bansa ay kumalas na rin sa Administrasyong Estrada. At noong January 20, 2001 ay idineklara ng Supreme Court na si Gloria Arroyo na ang Pangulo ng bansa. Dahil nga sa dami ng anomalya ni Erap ay idineklara na ang posisyon niya ay naging bakante at dito ay pinasumpa si Gloria bilang Pangulo. At dito ay nilisan na ni Erap ang Malacanang kasama ang kanyang pamilya. Pero ang pagpapaalis daw kay dating Pangulong Erap ayon sa dating Supreme Court Justice na si Cecilia Muñoz Palma ay pag-violate daw ito sa 1987 Constitution. Tumaas daw ang ekonomiya sa pamumuno ni Pangulong Gloria Arroyo. Alam mo ba na mula nang makuha ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang pagkapangulo sa dating Pangulo rin ng Pilipinas na si Erap Estrada? Ilan sa mga abogado ni Erap ay umalma at kinwestiyon ang pagkapangulo ni Gloria dahil daw labag iyon sa saligang batas. Pero wala rin naman silang nagawa at nagtuloy pa rin ang mga kasong isinampa kay Erap.
Noong Abril taong 2001, ang Sandigan Anti-Graft Court ay inutos ang pag-aresto kay Erap at sa anak nito na si Jinggoy Estrada na mayor ng San Juan. At sila ay kinasuhan ng plunder. Pero marami sa mga taga-suporta ni Erap ay nagtungo naman sa EDSA para ipaglaban syempre ang dating Pangulo. Tinawag pa nga ng ilan na ang pagtitipong ito na EDSA 3, kung saan nanawagan sila ng pagbaba ni Gloria sa pwesto para naman maibalik si Erap sa pwesto. At noong May 1 ng taong ding iyon, ang mga alagad ni Erap ay nagtungo sa Malacanang at dito nagprotesta. Pero napaalis din sila at hindi sila umubra. Sa mga panahong iyon ay nasa kustudiya na sila Erap para sa kasong plunder. At dahil wala na nga si Erap sa pwesto, sinalunan ni Gloria ang mga natitirang taon pa na termino ni Erap. Minana ni Gloria ang gobyernong nasa ilalim ng krisis at baon sa utang. Kaya naman nanawagan itong si Gloria sa lahat ng ahensya na magtipid para mabayaran ng bansa ang maraming mga kautangan. Pero ang nakakatawa dito, sa unang taon ng pagkakaupo ni Gloria ay lalo pang lumaki ang utang ng bansa, na mula sa 175 million pesos ay lumubo pa ito sa 219 billion pesos noong taong 2005. At dahil nga sa pagkakabaon sa utang ng bansa, ay napagtiskitahan ni Gloria ang taong bayan, kung saan ipinasa niya sa Kongreso ang pagdagdag ng buwis sa mga Pilipino na tinawag na EVAT o Expanded Value Added Tax, kung saan ang dating 10% lang na kinakaltas sa mga produkto at lahat ng mga bayarin ng mga Pilipino ay tumaas sa 12%. At dahil dito ay marami ang nagprotesta. At sa panahon ngayon ay sumabay din ang pagtaas ng petrolyo at pagtaas ng mga bilihin. Kaya naman noong 2005 ay nagpasa ang gobyerno ni Gloria ng 25 pesos increase sa sahod ng lahat ng empleyado na hindi rin naman sumapat sa pangangailangan. Dahil lang inihiling ng karamihan ng panahon ngayon ay 125 pesos na karagdagang sahod. Maraming nagtangkang pabagsakin itong si Gloria o ang gobyerno niya dahil sa napakaraming aligasyon ng korupsyon. Noong ika-27 ng Hulyo taong 2003, isang grupo ng mga sundalo na pinumunuan ng Navy Lieutenant Senior Grade na si Antonio Trillanes Deport at ang Army Captain na si Gerardo Gambala na tinawag ang mga sarili nila bilang Magdalo. Ito ay ang grupo o paksyon nila Emilio Aguinaldo sa Katipunan noong panahon ng Revolusyon. Sila ay lumikha ng paghihimagsik sa Oakwood Premier Ayala Center sa Makati. Ayon sa mga naghihimagsik na ito, ang gobyernong Arroyo ay pinangangalagaan ang mga pasimuno ng kaguluhan sa Mindanao at itinatago o pinagtatakpan ang mga korupsyon sa militar. At ayon din sa grupo na Magdalo, ay may tangkaraw itong si Gloria na mag-declare ng martial law dahil nga sa mga aligasyon sa kanya sa korupsyon. Inabot ng 18 oras ang paghihimagsik na ito at nang magwakas ito, ang mga sundalong sangkot dito ay kinasuhan at karamihan sa kanila ay humingi ng tawad kay Gloria. Sinabi nilang naudyukan lang sila ng mga opisyal na kasama nila. Kaya naman noong November 2004, 133 sundalo ang pinalaya sa 221 sundalong lumaban sa gobyerno ni Arroyo. Pinatawad naman ni Gloria ang karamihan sa mga sundalo at binigyan ng mga ito ng pardon at naging malaya. At ito pa ang si Antonio Trillanes ay tumakbo ng pagkasenador at nanalo pa noong 2007 sa eleksyon. Taong 2002 Rizal Day ay nag-announce itong si Gloria na hindi raw siya tatakbo sa pagkapangulo kapag natapos na ang terminong itinuloy niya. Ito ang termino na hindi natapos ni Erap. Pero dahil walang isang salita itong si Gloria, noong Oktubre taong 2003 ay binawi niya ang sinabi niya na hindi siya tatakbo ng pagkapangulo. Dahil dito ay nag-announce siya na kakandidato na nga siya sa eleksyon sa taong 2004. Sabi niya ay marami pa daw dapat gawin at kailangan niyang manatili sa posisyon. At noong eleksyon nga 2004 ay nagwagi itong si Gloria sa panguluhan
kung saan lumamang lang siya ng halos 1,000,000 boto kay FPJ. Sa kabila ng napakaraming issue ng pandaraya, si Gloria at ang pangalawang pangulo niya na si Noli de Castro ay naiproklamang presidente at vice-presidente noong June 23, 2004. Sa panguluhang ito, ang 2004 election ay nakalaban ni Gloria sina Raul Roco, Panfilo Lacson, Eddie Villanueva at FPJ. Pero ayon sa mga surveys, si Fernando po ang laging nangunguna. Kaya naman maraming nagtaka kung bakit itong si Gloria ang nanalo. Ikaw na ang humusga. Sa pangalawang termino ni Gloria ay itinuloy niya na lang din ang economic policies nila ERAP at Ramos. Ginamit ni Gloria ang abbreviation na Beat the Ad. Pinilit ni Gloria solusyonan ang lumalaking utang ng bansa. Nagpagawa siya ng halos 70,000 mga silid-aralan mula 2004 hanggang 2009. Sa termino na rin ni Gloria na pasinayaan ng LRT2 na pinasimulan pa ng administrasyong ERAP at Ramos. Pinasimulan din ni Gloria ang nautical highway system na kung tawagin ay roll-on, roll-offs o yung RORO. Sa panahon din ni Gloria ay naging pribado ang pagmamayari ng North Luzon Expressway at pinasayaan din ang SCTEX o Subic, Clark and Tarlac Expressway. Napasimulan din sa panahong ito ang mga call centers. Sinasabing ginamit din daw ni Gloria ang 6 na bilyong piso na nabawi ng PCGG para naman sa programa sa agraryo. Sa panahon ding ito ay binigyan ni Gloria ng pardon ang dating Pangulong ERAP matapos itong makonvict sa plunder. Nabigo naman si Gloria na lutasin ng problema sa mga NPA at MILF. Ang gobyernong Arroyo ay naging participant sa United States War on Terror at isa sa tinuturing na kalaban dito ay ang CPP-NPA at iba pang mga grupo sa Mindanao. Sa panahon din ni Gloria ay nasa pribado ang dating ahensya ng gobyerno na National Power Corporation. Private sector na ang nagbebenta ng kuryente. Nagkaroon naman ng mga bagong power plants na gumagamit ng natural gas mula sa Malampaya para makakuha ng kuryente. Sinasabing sa panahon din ni Gloria ay nasa 97% ng bansa ay may nabibili ng kuryente at lumaki rin ang area ng distribution ng maiinom na tubig. Nakilala ang administrasyon ni Gloria sa BPO industry o yung call center industry. Sinasabing nakapagbigay si Gloria ng halos 12 milyong trabaho sa mga Pilipino. Nailipat din ng ilang mga informal settlers sa Norsagaray sa Bulacan dahil sa nagsisiksikan na ang mga ito sa kamay nilaan. Sinubukan din ng administrasyon ni Gloria na mag-attract ng mga foreign investors. Ang dating Clark International Airport ay binago ang pangalan at ginawang Diosdado Macapagal Airport na naging paliparan ng mga cargo airlines. Nabuo rin ng pagawaan ng mga barko na pag-aari ng isang Korean company na Hanjin at nag-operate ito sa Subic at lumikha pa nga ito ng mga barko na pang-export. Matapos natin mailatag ang mga sinasabing achievements ng Administrasyong Arroyo, ilipat naman natin ng pahina sa kabilang bahagi. Ito ay ang mga iskandalo at kontrobersya. Sino makakalimot sa Hello Garci scandal? Ito ay patungkol sa pandarayang naganap noong 2004 election. Ito ay sa pagbubunyag ni Samuel Ong noong June 10, 2005. Siya ang dating Deputy Director ng National Bureau of Investigation na nagpresent ng isang wiretap conversation ni Gloria at ng opisyal ng Commission on Election na si Virgilio Garciliano. Sa recordings maririnig ang dahilan ng pagkapanalo ni Gloria bilang Pangulo sa halos 1,000,000 botong lamang kay FPJ. Dahil sa iskandal na ito ay marami ang nagprotesta sa pamamahala ni Gloria. 5 sa mga gabinete niya ay mabilis na nag-resign. June 27, 2005, nang magsalita sa live television broadcast itong si Gloria at inamin niya nakipag-usap nga siya sa opisyal ng COMELEC pero hindi niya inaamin na na-impluwensyahan niya ito para mabago ang resulta ng botohan. Hindi nag-resign itong si Gloria sa pagkakataong iyon pero noong 2005 ay na-impeach siya dahil nga sa Hello Garci. Kaya lang dahil sa dami ng kapanalig ni Gloria sa Kongreso ay hindi na umusad ang impeachment
Sumunod na taon lang ay muling na-impeach si Gloria, pero tinablan na naman ito ng mga allies niya sa Kongreso. At noong October 2007, isa na namang impeachment complaint ang ipinail ng abogadong si Alan Padilla kung saan inakusahan siya ng panunuhol. Ayon sa reklamo, sinuhulan daw ng Malacanang ang ilang gobernador para bumoto ang mga ito para magawa ang chacha o charter change. Para daw makapanatili sa pwesto itong si Gloria. Isa sa mga nagbunyag nito ay si Gobernador Pandillo ng Pampanga. Ayon sa kanya, maraming mga gobernador ang nabigyan ng envelope na naglalaman ng pera para pumabor nga sa charter change. Pero nabasura ulit ang paratang na ito dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. At noong ika-24 ng Pebrero ay natuklasan ng pamahalaang Arroyo ang isa na namang plano ng destabilisasyon sa kanya. Inaresto ang ilang opisyal ng militar na sina General Danilo Lim at dahilan ito para magdeklara si Gloria ng state of emergency sa buong bansa. Ang Presidential Proclamation 1017 na ito ay in-issue para daw mapigilan ang mga military rebellion at kaguluhan para daw manatili ang katahimikan. Ang proclamation na ito ay may kapangyarihang umaresto ng kahit sino ng walang warrant. Masasabing nasa ilalim na rin daw ang bansa sa martial law sa pagkakataong yon, kung saan ikinukulong ang mga demonstrador at ipinagbabawal ang mga kahina-hinalang pagtitipon laban sa gobyerno. Lahat ng mga destabilizer ay pinag-initan, na-raid ang opisina ng Daily Tribune at naresto ang kolumnistang si Randolph David. Dahil daw sa pangunguna nito sa isang protest rally, ipinagbawal ang pagtitipon sa EDSA at ipinaaresto ang mga lider ng mga makakaliwang partido. March 3, 2006 nang malit ang state of emergency ng bansa. Maraming nagsabing labag daw ito sa saligang batas, pero meron ding mga nagsabing may batayan naman daw ito sa batas. Ang tangi lang daw walang sapat na batayan ay ang pag-aresto ng walang warrant of arrest. At noong November 2007, sa gitna ng kanilang trial, itong sina Senator Trillanes IV, Brigadier General Danilo Lim, kasama ang 25 opisyal, ay nagmarcha sa mga kalye sa Makati. Nanawagan sila ng pagbaba sa pwesto ni Gloria. Maging sa internet ay umalingaw-ngaw ang panawagang ito. Agad namang nagpatawag si Gloria ng emergency meeting para labanan ang mga nagkukudita laban sa kanyang administrasyon. Matapos ito, isa na namang iskandal ang kumalembang sa pamamahala ni Gloria, ang NBN-CTE scandal, kung saan nasangkot ang asawa ni Gloria na si Miguel Arroyo, Benjamin Abalos at si Romulo Neri sa panunuhol para makuha ang kontrata sa isang Chinese firm. Dito ay ikinanta sila ni Jose de Venecia III na itinanggi naman ng asawa ni Arroyo at ni Abalos. Marami na ang nagnanais pababain si Gloria dahil sa iskandalong ito at ang mag-asawang Arroyo ay napawalang sala. Dahilan naman ito ng pagbulusok ng rating ni Gloria sa negative. Lalo na nang masangkot pa siya sa tinatawag na fertilizer scam noong 2004, kung saan ginamit daw ng pamahalaang Arroyo ang pondo sa fertilizer ng gobyerno para sa pangangampanya. Nagkaroon din ng anomalya sa North Rail at South Rail projects at sa Maritime Seismic Survey Project. Magkakaroon sana ng pag-iimbestiga sa Kongreso sa mga anomalyang ito, pero mautak itong si Gloria dahil agad niyang in-issue ang Executive Order 464 na ipinagbabawal ang pag-appear ng mga government official sa anumang hearing sa Kongreso. Ang lupit, di ba? Walastik. Sa panahon din ni Gloria ay tumaas ng gusto ang kaso ng human rights violation. Siguro naman kilala nyo na si Jovito Palparan. Nangyari din ang Maguindanao Massacre na kinasangkutan ng kaalyado ni Gloria na mga ampatuan na balak pa niya sanang iabswelto ang mga kademonyoan. Binalak din ni Gloria na baguhin ang batas na malamang ay gusto niya sigurong manatili pa rin sa pwesto. Kaya lang hindi ito umubra sa mga oposisyon. Kaya naman nabago ang plano niya at tumakbo na lang siya ng pagkakongresista sa Pampanga at nanalo naman. At bago bumaba ng pwesto itong si Gloria, sa kahuli-hulihang pagkakataon,
ay isang maanumalya na namang desisyon ang ginawa niya. Ito'y marahil sa takot niya na balikan siya ng susunod na administrasyon sa kanyang mga kaanumalyahan. Kaya naman nag-appoint siya ng kaalyado niyang Chief Justice bago matapos ang kanyang termino para maging safe siya kung sakali kahit hindi na siya ang Pangulo. Pero nagkamali siya dahil naungkat pa rin ang mga anomalya niya at kinasuhan siya at nakulong. At bakit naman tinatawag na boy sisi itong si Pangulong Noynoy Aquino? At lalo rin bang tumaas ang ekonomiya sa kanyang pagiging Pangulo? Tara, alamin natin. Alam mo ba na itong si Benigno Noynoy Aquino III ay isa sa mga naging Pangulo ng Pilipinas na inulan ng batikos at kritisismo. Bagaman sinasabing sa kanyang administrasyon ay tumaas ng 6% ang ating ekonomiya. Paano nga ba kasi nasusukat ang sinasabing pagtaas ng ekonomiya? Nararamdaman ba ito? Dahil sa panahon daw ni Pinoy, ang mga nasa lower level ng society ay hindi naman daw ramdam ang sinasabing paglago ng ekonomiya. Si Pinoy ay ang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Anak siya ng dating Pangulong Cory na ika-11 Pangulo naman ng bansa. Panahon iyon ang pagkamatay ng dating Pangulong Cory bago ang eleksyon ng 2010. Kaya naman lumaganap ang tinatawag na Cory Magic sa karaniwang mga Pilipino. Sa totoo, ang pambato talaga ng Liberal Party nung panahong iyon ay itong si Mar Rojas. Pero dahil nga laganap ang Cory Magic ay nagkaroon tuloy ng Noynoy Aquino for President campaign para sa 2010 election. Nagkaroon ng survey at nagpapirma ng ilang milyong Pilipino kung dapat nga bang tumakbo itong si Noynoy. At dahil naging positibo ang output, nagtuloy-tuloy ang resulta nito hanggang siya na nga ay manalo sa halalan kontra sa nagbabalik mula sa kulungan na si Erap, ang may-ari ng Pilipinas na si Manny Villar, si Gilbert Chodoro na inendorso ni Stap Kibuloy at ang paulit-ulit na lang na si Eddie Villanueva at si Dick Gordon. Nakuha ni Pinoy ang halos 50% ng kabuuang boto ng mga Pilipino noong panahong iyon. Ang pag-upo ni Noynoy bilang Pangulo ay may kutob na ang karamihan sa gagawin nitong pag-race back sa nakaraang administrasyon. Katulad ng ginawa ng nanay niya na si Cory, kung saan bumuo ito ng grupo para usigi ng dating Pangulong Marcos sa mga maling nagawa raw nito habang nasa posisyon. Na ganoon din ang ginawa ni Pinoy sa dating Pangulong si Gloria. Nang manalo itong si Noynoy, hindi ito sumumpa ng katapatan sa bansa sa nanunungkulang Chief Justice ng bansa ng pagkakataong iyon. Ito ay si Chief Justice Renato Corona. Dahil nga kasi ito raw ay midnight appointee lamang ni Gloria sa takot nga raw ni Gloria na balikan siya ng administrasyon ni Pinoy. Kaya bago bumaba itong si Gloria ay inappoint niya itong si Renato Corona. Mas pinili ni Pinoy na manumpa kay Associate Justice na si Conchita Carpio Morales na syempre kaalyado niya. Sa pagkapanalo ni Noynoy bilang Pangulo ay naging busy niya itong si Jomar Binay. Sa panunungkulan ni Noynoy mula 2010 hanggang 2016 ay napakarami niyang pinangarap at ipinangako sa gobyerno. Marami siyang mga pinausong slogan katulad ng walang mahirap kung walang kurap o kapag walang kurap ay walang mahirap. Pinauso niya rin ang tuwid na daan at tayo raw ang kanyang boss kaya karapatan daw natin na siya ay utusan. Sa totoo itong si Noynoy ay isang ekonomista. Nagtapos siya ng economics sa Ateneo at naging teacher niya pa nga rito ang ipapakulong niya na ang dating Pangulong Gloria. Ang pagiging ekonomista ba ni Noynoy ang dahilan ng 6% growth ng ekonomiya ng bansa? Sabi ng mga kaalyado niya, malamang ay oo. Pero natupad ba ni Noynoy ang mga ipinangako niya na pag-ahon sa kahirapan ng mga Pilipino? Ang ipinangako niyang walang maiiwan. At dahil nga ekonomista ay nag-focus itong si Noynoy sa pagpapaunlad ng bansa. At sa panahon siya ay nanunungkulan ay tinadtad niya ng sisi ang nakaraang administrasyon sa halos lahat ng problema ng bansa. Dito nga nakilala si Pinoy bilang isang Pangulo. Totoo namang tumaas talaga ang ekonomiya sa pamamahala ni Noynoy.
Sa pamumuno niya rin ay binuo ang RA o Republic Act 10606, ang National Health Insurance Act na nangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Pagdating naman sa edukasyon, ay ipinatupad niya ang Enhanced Basic Education of 2013 kung saan nakapaloob dito ang K-12 program kung saan papahabain ng pag-aaral sa basic education. Ipinakilala rin ni Noynoy ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Katulad ng nanay niya na si Cory, ipinangako ni Noynoy ang malinis na administrasyon, walang pagnanakaw at kurap. Kaya naman bilang paglilinis niya sa gobyerno, siya ang nagtalaga ng kanyang mga gabinete na para sa kanya ay karapat-dapat manilbihan at para sa kanya rin ay hindi magnanakaw. Sinimulan niya ito sa pagpapaalis sa pwesto kay Justice Renato Corona. Siyempre magiging hadlang ito. Ilan naman sa mga pinasimulang proyekto ng mga nakarang administrasyon pa ay tinapos sa pamahalaan ni Noynoy, katulad ng Aluling Bridge, ang Candelaria Bypass Road Project, ang Lagindingan Airport Development Plan, ang Ternate na Sugbo Road, at ang Jalwa River Multipurpose Project. Ipinanukala rin ni Noynoy ang pag-aalis ng wangwang o paggamit nito para sa mga opisyal ng gobyerno at ang sinasabi niyang transparency sa gobyerno, katulad ng pagpapatupad ng Freedom of Information na hindi niya naman natupad. At dahil nga ang objective niya ay labanan daw ang korupsyon para tumaas ang ekonomiya. Ito nga't pinakulong niya sina Jinggoy, Bong Revilla, Enrile at Gloria dahil sa mga kasong graft at korupsyon. At nang maalis na nga itong si Renato Corona bilang Chief Justice, ay ipinalit niya itong si Maria Lourdes Sereno na muntik na sanang maging kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas kung nagdeklara lang sana siya ng kanyang asset nung bago siya umupo bilang Chief Justice. At ang hindi niya nga pagdideclare na ito ay ang dahilan rin kung bakit siya ay ginawa ng paraang maalis sa pwesto sa pamamagitan ng coup warrant ng gobyerno ni Duterte at ipinalit sa kanya si Teresita de Castro na sinasabing tunay na kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas. Iniluklok din ni Pinoy itong si Conchita Carpio Morales para naman sa Office of the Ombudsman. Sa panahon din ni Pinoy ay minodernize niya ang sandatahang lakas ng Pilipinas kung saan bumili siya ng maraming mga bagong military equipment. At bukod dito ay nagkaroon na rin ng pakikipagkasundo o peace agreement sa mga MILF. At ito ang unang pagkakataon na nakatapak sa Malacanang ang mga MILF. Sa totoo lang ay mas maiksi ang termino ni Noynoy kaysa kay Gloria. Dahil nga itong si Gloria ay halos umabot ng halos 10 taon kahit na ilang beses pa itong na-impeach. Pero bakit yata napakaraming kritiko ng Pangulong Noynoy Aquino? Umusbong ang salitang noynoying o yung tipong matagal daw umaksyon itong si Pinoy sa mga urgent na pangangailangan ng taong bayan. Hindi raw naabot ni Pinoy ang bitukan ng mga mahihirap na Pilipino dahil hindi niya binaba ang kanyang level dito. Dahil nga ekonomista, nakatutok lang daw ito sa ekonomiya at nabaliwala na ang hinaing ng mga maliliit na taong bayan. At ito'y sinabayan pa ng patuloy na pagragasan ng korupsyon sa gobyerno sa iba't ibang ahensya. Ang problema sa MRT at iba pang railway ng Pilipinas na laging nasisira dahil sa issue ng mga low quality na materials na ginamit dito. Ang problema sa droga sa labas at sa loob ng piitan. Sa inappoint ni Noynoy na Secretary of Justice na si Leila de Lima. Ito nga ay ang patungkol sa droga. Kasama rin dito ay ang palpak daw na pagresponde ng mga kapulisan sa Manila hostage crisis kung saan may mga namatay na ibang lahi. Ang issue ng negligence sa Mama Sapano na kinasuhan pa nga siya noong 2017 at itong si Alan Purisima. Ang issue patungkol sa Yolanda Funds, ang pondo na nakalaan para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Tinipid rin daw ang budget na ginamit para sa pagpapasaayos ng mga bahay na pwedeng gamitin ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Halos walang paglagyan itong si Noynoy sa napakaraming puna sa kanyang administrasyon. Ang sinasabing paglago ng ekonomiya na ipinagmamalaki niya
ay natabunan na sa dami ng anomalya sa kanyang pamamahala. At ito ay nasundan pa sa anomalya sa isyu tungkol sa Dengvaxia, ang pagbili ng mga bakuna sa halagang 3 bilyong piso na hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi ito pinadaan sa Kongreso at minadali ang pagbili, kung saan involved dito ang Budget Secretary na si Francisco Abad at ang Health Secretary na si Janet Garin at syempre si Noynoy. At ang matindi dito, ang Dengvaxia na itinurok sa mga batang Pilipino ay hindi pa pala tested, na naging dahilan ng pagkamatay pa ng ilang mga Pilipino. At konektado rin sa isyong ito ay ang 10 bilyon naman na pondo para naman sa mga health program sa mga senior citizen. Ang pondong ito ay hinugot pa sa Sintax, kung saan sinasabing na hijack daw ito at sangkot na naman dito ang grupo ni Pinoy. Sa paglipas ng mga araw sa pamamahala ni Noynoy ay mabilis na bumulusok ang pagbaba ng kanyang rating dahil nga sa napakaraming kalokohan ng mga nasa gabinete niya at ang kawalan niya ng mga aksyon dito at iba pang issue na kinakaharap ng bansa. Pagdating naman sa issue ng West Philippine Sea, hindi naman pumayag itong si Pinoy na kamkamin na lang ito basta-basta ng China. Inilaban niya ito sa international law o sa UNCLOS at dito naman ay nanalo ang Pilipinas pero hindi naman ito pinakinggan ng China. Dahil para sa kanila ay may sarili silang mapa at ito ang kanilang sinusunod. Ang 6 na taon na panunungkulan ni Pinoy ay para sa iba ay okay dahil umangat nga raw ang ekonomiya. At may mga nagsasabi naman palpak daw ang kanyang pamumuno. Maraming salamat sa inyong mga po sa inyong pagsubaybay sa mini timeline ng presidency sa ating bansa. Samahan niyo ako sa iba pang pagkakataon para talakayin pa ang iba. Maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.